If you ever felt like giving up, please, before you give up, think about why you started. There's a reason why you started doing what you are doing right now. May dahilan bakit ka nag-start mag-create ng content, bakit ka nagnegosyo, bakit ka nagsimula sa career mo. May dahilan bakit gustong-gusto mong yumaman. There's a huge chance that lumaki kang mahirap, ang tagal mo nang nabubuhay sa kahirapan, dumating sa point na nakikita mo yung magulang mo nahihirapan. At kahit anong hirap yung pagdaanan nila, kahit anong kahayod, kahit anong pagod, hindi pa rin umaasenso. They still find it hard to achieve their own goals and dreams. Up to the point na naging toxic na sila. Up to the point na lagi silang miserable, lagi silang galit, hanggang sa sinukuan na nila yung mga pangarap nila. Kaya lumaki kang mahirap. Growing up being poor, always hearing from your own family na mahirap ang buhay, mahirap kumita ang pera. Hindi mo pa nga alam anong ibig sabihin ng pera eh. Hindi mo pa nga alam ano yung pera dati. Ang alam mo agad, mahirap kitain ng pera. And every time there's a reunion, you will always be compared to other people. Yung pinsan mo, maganda na trabaho. Yung kaibigan mo, maganda yung jowa, guwapo yung jowa. Yung best friend mo, ang ganda na ng buhay, pero ikaw hanggang ngayon, pariwara. Ikaw hanggang ngayon, mahina. And sometimes, they will even use the term, walang kwenta. Probably, lumaki kang insecure. Probably, lumaki kang walang tiwala sa sarili. Maybe because the people around you are always saying negative things about you. Lagi ka na lang din na down, lagi ka na lang hinahatak pababa. Even if you are doing your best right now, even if you are trying your hardest to move forward, to do something good with your life, kung kailan maganda na yung pinapakita mo, kung kailan maganda na yung ginagawa mo, kung kailan may konting resulta na, people around you will fail to acknowledge you. They will fail to appreciate you, to acknowledge your efforts. Hindi mo na ngayon alam kung kanino mo i-share yung magaganda nangyayari sa'yo. Kasi pag di maganda nangyayari sa'yo, lalo kang idad-down ng mga tao. Pag may maganda naman nangyari sa'yo, uutangan ka. Ikukumpara ka sa iba. As if sobrang baba pa rin ang narating mo. Pag may konting magandang nangyayari sa'yo, hahatakin ka nila pababa. And because of that cycle, baka naniwala kang yun lang yung deserve mo. Baka naniwala kang hanggang dyan ka na lang. Lalong lumalim yung self-doubt. Lalong lumalim yung insecurity. Kasi yung mga tao sa paligid mo, hindi maganda trato sa'yo. Sometimes, even our own families, our own friends, our own loved ones, yung mga karelasyon natin, wala. Nandyan lang sila pag may magandang nangyayari. Pero kapag mabigat na, iiwan ka na. Kaya naman ngayon, nag-struggle ka na. Pero dumating sa point na nanawa ka na sa ganyang sitwasyon. Sa sobrang sakit, sa sobrang hirap, sa sobrang nakakapagod ma-insecure, sa sobrang nakakapagod magduda sa sarili, sa sobrang nakakapagod na maging mahirap, you finally said towards yourself, enough is enough, I will become a millionaire, I will start my own business, I will create value, I will create content, I will start my own career, I will start something new with my life. Something na gusto ko para sa sarili ko. I will do something for myself. I will start to love myself. And maybe little by little you are moving forward. Pero as we move forward, again, as we achieve some of our goals, ayan na naman sila, hataan tayo pababa. Ayan na naman sila, ida-down tayo. At habang malayo na yung nararating natin, parami ng parami ang negativity. Parami ng parami ang toxicity. And that is the main reason why you are about to give up. Sige, sabihin na natin susuko ka ngayon. Let's just say paniniwalaan mo na hindi mo talaga deserve. Let's just say paniniwalaan mo yung sinasabi nila na wala kang kwenta, na bobo ka, na hindi ka okay. Imagine your life 5 years from now. Imagine mo yung buhay mo 5 years from now kung susuko ka ngayon. Sige, babalik ka na naman saan? Sa panghuhusga ng ibang tao. Sa miserabling buhay. Na yung mga tao sa paligid mo, walang respeto sa'yo kasi ikaw mismo wala kang respeto sa sarili mo. Yung mga tao sa paligid mo, nagdududa sa'yo kasi ikaw mismo pinagdududahan mo yung sarili mo. Dumating sa point na sa sobrang daming pwede mong gawin,
hindi ka na makapag-decide kung anong dapat mong gawin. Dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman mo, you cannot even start something new in your life. You will feel stuck, and maybe you will be stuck. Sige, pakiramdaman mo, ano yung feeling na sobrang bigat na nga nang nangyayari ngayon? 5 years from now, baka mas mabigat pa dyan kung susuko ka. 5 years from now, baka mas mababa na tingin mo sa sarili mo kung susuko ka. 5 years from now, lalo ka na mai-insecure at lalo mo nang hindi masisimulan yung mga dapat mong simulan. Yun ba yung gusto mo? Yan ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Pero if you will continue, if you will move forward, if you will do whatever it takes right now na kahit sobrang bigat ng pinagdadaanan mo, na kahit sobrang bigat ng mga challenges, na kahit parang feeling mo hindi mo na kaya, I want you to decide na itutuloy mo. Whatever it takes, you will fight for your dreams. And imagine, just imagine, kahit sobrang bigat ngayon, magtitiwala ka sa nasa taas. Kahit dapang-dapa ka na ngayon, since lahat na nga sila hindi naniniwala sa'yo, ikaw naman muna yung maniniwala sa sarili mo. Alam kong mahirap, pero just try to move forward and build a better self-image. Just work harder. Tuloy mo lang. And I want you to imagine, maybe tomorrow, little by little, it will become better. I want you to imagine feeling better about yourself. See yourself being more confident, spreading love and receiving love. See yourself expressing more of who you are. See yourself being authentic. This time, hindi mo na niloloko yung sarili mo. This time, pinapakita mo na sa mga tao yung totoong ikaw. Kaya naman, you are starting to meet the right people. The people that will love you for who you really are. People who will accept you. The people who will support you. The people who will support you while you are struggling. The people who deserves to celebrate with you kapag nakarating ka na sa mga pangarap mo. I want you to imagine, see yourself being happy with your family. Kahit at some point, naging toxic sila. Kahit at some point, nung nag-struggle ka, nakalimutan nilang kamustahin ka. At the end of the day, all you want is putulin yung kahirapan sa pamilya. Imagine mo, sa'yo magsisimula ang generation na mga milyonaryo sa pamilya mo. Sa'yo magsisimula na tuwing papasok sa mall, confident na, mas masaya kasi may pera. Pagpapasok sa restaurant, hindi na kayo nagdududa sa pag-order. Pagbibili ng damit, mas masarap mamili. At mas masarap mamili. Pag may mga gusto kayong puntahan, kaya niyong puntahan, pwede niyong puntahan, not just because you have the money, but because you also have that time freedom. Imagine buying your own dream car. Imagine driving your dream car. Imagine mo, minamaneho mo na yung kotse o yung motor na gusto mo. And finally, isasakay mo yung mga magulang mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga tao na naging dahilan bakit gustong-gusto mong yumaman. Imagine building your dream house. Yung baka sobrang tagal ng pinapangarap ng mga magulang mo. Baka yung iba, yun yung dahilan bakit nag-abroad yung magulang mo. Yun yung dahilan bakit hindi mo sila kasama ngayon. Imagine, ikaw yung tumupad ng pangarap nila. Finally, sasakay mo sila sa kotse mo. You will drive towards the house that you've been dreaming with your family. And finally, papasok kayo sa bahay. And you will tell your family, Ma, Pa, simula ngayon, dito na tayo titira. Imagine the look in their faces. And I want you to feel, ano mararamdaman mo ngayon kapag nakarating ka doon? Ano yung mararamdaman mo kapag finally confident ka na sa sarili mo? Hindi ka na nagdududa sa sarili mo. Anong mararamdaman mo kapag lahat ng bagay na gusto mo, pwede mong bilhin, nakakatulong ka sa sarili mo, sa pamilya mo, sa ibang tao? Ano yung mararamdaman mo kapag nakamit mo na yung mga pangarap mo? How would you feel? Grateful? Happy? Thrilled? I want you to imagine and see yourself loving yourself more. Taking care of yourself. Buying things for yourself. Yung tipong hindi ka na magdududa kung deserve mo ba to. Kasi alam mo na lahat ng bagay, lahat ng magagandang bagay sa mundo, deserve mo. I want you to see that life, the dream life that you have. It's because if you won't give up, if you will move forward, if you will do whatever it takes, yan yung ma-achieve mo.
yan yung makukuha mo. At yan din yung mararamdaman mo. So the bigger question now is, 5 years from now, anong sasabihin mo? Sana pala, hindi ako sumuko, or buti na lang, hindi ako sumuko. Buti na lang lumaban ako. Buti na lang tinuloy ko. So what do you want to ask yourself 5 years from now? Sana pala, or buti na lang?